Sa gitna ng bayan ng Binangonan ay matatagpuan ang isang misteryosong pook na namumukadkad sa kagandahan at ngiti ng mga lokal at ang kanilang pamayanan. Ito ang Barangay Pipindan. Ito ay hindi lamang karaniwang isla. Marami sa residente rito ay umaasa sa lawa para sa kanilang kabuhayan. Pero sa kabila ng ganda at yaman ng lawa, may mga problema rin itong ikinakaharap tulad ng polusyon, pagkalat ng basura at minsan kakulangan ng maayos na pamamahala. Dito pumapasok ang layunin ng ika-14 na SDG o Life Below Water, ang pangalagaan ng ating mga karagatan, ilog at lawa. Sa madaling salita, protektahan ang buhay sa ilalim ng ating katubigan. Kabilang dito ang pagpigil ng polusyon, pagregula ng pangingisda, at pagpapanatili ng kalinisan ng ating mga anyong tubig. Hindi lang ito tungkol sa mga nilalang sa ating yamang tubig. Tungkol din ito sa kabuhayan, pagkain, at kaligtasan ng mga tao. Sa ating bansa, napakahalaga nito. Dahil bilang isang bansang napapalibutan ng dagat at may libo-libong lawa at ilog, malaking bahagi ng ating ekonomiya at kultura ang buong katubigan. Maraming Pilipino, lalo na sa mga baybayin at tabing lawa tulad ng Barangay Pipindan, ang umaasa rito para mabuhay. Pero bakit nga ba sa kabila ng mga proyekto at pangako ng gobyerno, patuloy pa rin ang problema? Ito ba ay isang natural na pangyayari o may bahid ng malalim na korupsyon? Sa yung dating magandang kita, mahirap ngayon. At saka ang nagpapahayag dito yung mga panakagan, mga illegal na fishing. Di ba po may Coast Guard po dito tayo? Coast Guard na mahaya yun. Sa una lang, totoo yan. Kasi ako barangay dito eh. Nanguhuli na kami, sa una lang. Tapos pag hindi mo sila tatawagin, wala na. Minsan nga, nagsumbong ako eh. Sabi ng barangay ng Coast Guard, sumbong mo sa subay. Sabi ko sa'yo ako nagsasabi, ba't ako tinuturo mo? Hindi na ako nag-ano. Mapapahiya ka lang. Walang access sila eh. Opo. Yeah. Totoo naman. Kaya parang direct to the point kami na talagang hindi na kayang pigilin. Kaya itiis na lang. Kung ano na lang pwede. Kung ano na lang yung kaya. Kung ano na lang yung kita. Yun, parang yan. Kahit may mga proyekto at pondo para sa pangangalaga ng ating mga yamang tubig, madalas ay hindi ito nararamdaman ng mga taong tunay na nangangailangan. Palagay naman kasi ng lawa ngayon, kumpara naman kasi sa ngayon, mas madumi siya. Kasi nung panahon ko, nung ako yung magkamalay na, yun, 1992, mas malinaw pa sa anong tubig namin nun, tsaka marami pang isda. Marami pang nahuli, maraming mga isda na natural dito na katulad ng ayungin, hipon at biya. Ngayon medyo nawawala sila siguro dahil sa dumudumi nga yung lawa na tumumal na po yung tumumal, nagkakaubos sila, parang siguro nagkakaroon siguro ng mga invasive species na katulad ng nightfish saka nung tinatawag namin janitor fish, dumami po ngayon dito. Nung kapanaw na kami naging kapitan namin ng siguro mga 2020, nasad kami na sila ng Sagitlawa, di ba pag-awag na Sagitlawa. Problema, hindi natuloy kasi nga sa kakulangan ng pondo at sa manpower din. Meron kaming isang bantay lawa lang para lang sa mga mangulin mga pinagbabawal na pangisda tulad ng pangangahi, kaladkad, yung mga pinagbabawal. Yun ang meron kami dito, bantay lawa. Papanatili lang ng mga illegal, yung mga legal at fishing gan. Illegal fishing. Talasang na ipapahayag po ng ibang mangingisda sa inyo po tungkol po sa mga illegal na pangingisda. Yun nga po, sinusumbong nila sa amin kasi tulad nga sinasabi namin, siya, illegal, bawal talaga siya tulad ng kaladkad. Kasi masyado niyang naapektuhan yung lawa, nakakalukay niya ng
Tapos ang action naman namin ganito nga, Bantay Lawa. Problema, kulang pa kami sa manpower ng dadalawang Bantay Lawa. Hindi namin maukupa lahat. Malaki kung aming hindi namin maano lahat ng espasyo. Kulang. Hindi pa rin masyadong matagumpay sa Bantay Lawa kasi nga, kulang pa rin sa manpower. Nangyari lang po ba siya this year o matagal-tagal na po talaga? Matagal na po, hindi pa po napusap. Kasi nga po sa nangyayari, walang ngipin. Tapang ngipin namin parang sa lahat dito sa isla. Minsan parang alam mo naman magkakakilala lang tayo. Parang nagkakaroon ng padrin. Parang ganun ba? Yun ang taras nila sa parang usapan na lang. Katulad ito siguro nung itong taon lang, 4 ata nahuli namin. 4 yung nahuli namin 4 na grupo. Na yung isa ay 7 sa isang grupo, tapos yung pangalawa namin nahagay 6, pangatlo ay 5, tapos yung pinakauli 10. Tapos yung ginagamit ng lambat ay yung mga illegal na panglambat. Yun na yung butas niya, maliliit lang siya. Yun po ang nakaka-apekto, kaya sisira rin po siguro itong aming lawa. Sa huli, ang laban para sa kalikasan ay laban din para sa katapatan. Kung walang korupsyon, mas madali nating mapapangalagaan ang ating mga katubigan at ang mga nilalang na nabubuhay rito. Dahil sa bawat patak ng malinis na tubig, naroon ang pag-asang kaya pa nating baguhin ang daloy patungo sa mas malinis at tapat na kinabukasan. Ang kailangan kasi talaga namin manpower, tapos nga kakulangan sa budget. Kaya kailangan namin talaga yun para mapatuloy namin yung mga proyekto namin dito sa amin ng mas maging matagumpay sana kung kami magkakaroon talaga ng budget at ng mga manpower. Yun lang naman po ang kailangan namin dito sa amin. Tapos sa mga kababaryo ko naman, kung sakali man, kahit talaga namin silang makiisa. Kaisa silang, kung nga rin may sinumbong sila sa amin, sumama sila sa amin para mahuli o masawatan namin mga ganun illegal fishing. Tapos diretso na po namin sa para yung mas nakakataas na po yung magpanagot sa kanila, hindi na kami barangay. Suportahan na kami DSWD sa ilang mga para makapuno sa mga kakulangan nila. Pati yung mga sumisirit sa bahay ng isla, pag sinasaway mo, magagalit pa sa iyo. Dapat talaga rin kumbaga yung kalikasan. Ang mga dagat, ilog at lawa ay hindi lang basta katubigan. Isa itong buhay. Buhay ng mga iba't ibang nilalang na umaasa sa biyaya ng kalikasan. At habang patuloy na dumudumi ang ating mga yamang tubig, patuloy ding nilalaso ng korupsyon ang pag-asa nating maisalba ito. Sa huli, kung gusto nating mabuhay sa malinis na mundo, kailangan nating simulan sa kailaliman ng yamang tubig at sa ikibuturan ng ating konsensya.